Ang pag-uusapan po natin ngayon tungkol po na naman kay Isaac, na paano ginabayan ng Panginoon ang kanyang mga anak dahil si Isaac ay matanda na. Ito kasing buhay nila ay sunod-sunod to sa lahi, anak sa kanyang anak, hanggang tuloy-tuloy po kasi itong topic natin. At ngayon ay matanda na si Isaac na anak ni Abraham, ay titingnan naman natin ang pangako ng Diyos na pagpalain din niya ang kanyang mga lahi na pararamihin na tulad ng isang bituin sa langit. Dito sa Genesis 27 verse 1, at nangyari nang matanda na si Isaac at malabo na ang kanyang mga mata, na anupat hindi na siya makakita, ay tinawag si Esau na kanyang anak na panganay at sinabi sa kanya, "Anak ko." At kanyang sinabi, "Narito ako." Verse 2, at sinabi niya, "Narito ako'y matanda at hindi ko na nalaman ang kaarawan ng aking kamatayan." Verse 3, "Ngayon nga'y kunin mo, ipinamamanhik ko sa iyo ang iyong almas, ang iyong lalagyan ng pana at ang iyong busog, at lumabas ka sa parang at ihuli mo ako ng usa." Verse 4, "At igawa mo ako ng masarap na pagkain na aking ibig at dalhin mo rito sa akin upang ako'y kumain, upang ikaw ay basbasan ko bago ako mamatay." Verse 5, "At pinakikinggan ni Rebecca nang nagsasalita si Isaac kay Esau na kanyang anak, at naparoon si Esau sa parang upang manghuli ng usa at upang madala." Maririnig talaga ni Rebecca ang pinag-uusapan nila ni Isaac dahil parang tent lang ang bahay nila. Kaya kahit nasa labas si Rebecca, maririnig talaga niya yung sinasabi ni Isaac. Verse 6, "At isinaysay ni Rebecca kay Jacob na kanyang anak na sinasabi, Narito, narinig ko ang iyong ama na nagsasalita kay Esau na iyong kapatid na sinasabi." Verse 7, "Dalan mo ako ng usa at igawa mo ako ng pagkaing masarap upang ako'y kumain, at ikaw ay aking basbasan sa harap ng Panginoon bago ako mamatay." Verse 8, "Ngayon nga anak ko, sundin mo ang aking tinig ayon sa iniutos ko sa iyo." Verse 9, "Pumaroon ka ngayon sa kawan at dalhin mo rito sa akin ang dalawang mabuting anak ng kambing at gagawin kong masarap na pagkain sa iyong ama ayon sa kanyang ibig." Verse 10, "At dadalhin mo sa iyong ama upang kumain, anupat ikaw ay kanyang basbasan bago siya mamatay." Na ang plano ni Rebecca habang si Esau ay naghahanap ng usa doon sa parang, ay pakuha niya si Jacob ng kambing para lutuin ni Rebecca at ipakain kay Isaac para si Jacob ang mabasbasan ni Isaac. Verse 11, "At sinabi ni Jacob kay Rebecca na kanyang ina, Narito si Esau na aking kapatid ay taong mabalahibo at ako'y taong makinis." Na sabi ni Jacob na mabalahibo si Esau at ako ay makinis. Kahit na nilang dayain, kasi si Isaac ay hindi na makikita. Verse 12, "Marahil ay hihipuin ako ng aking ama at aariin niya akong parang nagdaraya sa kanya, at ang aking mahihita ay sumpa at hindi basbas." Sabi niya na baka mahipo ako ng aking ama ay makinis ako, at si Esau ay mabalahibo, baka sumpa ang maabutin ko nito inako kaysa kung hindi basbas. Verse 13, "At sinabi sa kanya ng kanyang ina sa akin
mapunta ang sumpa sa iyo, anak ko, sundin mo lang ang aking tinig, at yumaon ka na dalhin mo sa akin. Pinilit ni Rebecca. 14, at siya yumaon at dinala sa kanyang ina, at gumawa ang kanyang ina ng masarap na pagkain na ibig ng kanyang ama. 15, at kinuha ni Rebecca ang mainam na damit ni Esau na kanyang anak na panganay na nasa kanya sa bahay, at isinuot kay Jacob na kanyang bunsong anak. At ang mga balat ng mga anak ng kambing ay ibinalot sa kanyang mga kamay, at sa kinis ng kanyang liig na binalot sa kamay ni Jacob ang balat ng kambing, at sa kanyang liig para paghipo ni Isaac ay mahipo niya na mabalahibo. Sa 17, at kanyang ibinigay ang pagkaing masarap at ang tinapay sa kanyang inihanda sa kamay ni Jacob sa kanyang anak. 18, at siya'y lumapit sa kanyang ama at nagsabi, ama ko, at sinabi niya, narito ako, sino ka, anak ko? 19, at sinabi ni Jacob sa kanyang ama, ako'y si Esau na iyong panganay. Ginawa ko ang ayon sa sinabi mo sa akin. Bumangon ka, ipinamamanhik ko sa iyo, maupo ka at kumain ka ng aking usa upang basbasan ako ng iyong kaluluwa. Sa 20, at sinabi ni Isaac sa kanyang anak, ano't kay dali mong nakasumpong, anak ko? Sabi niya, ang bilis mo naman nakahanap ng usa, anak ko, at ang bilis mo nakaluto. At sinabi niya, sapagkat binigyan ako ng buting kapalaran ng Panginoon mong Diyos. Sa 21, at sinabi ni Isaac kay Jacob, lumapit ka rito, ipinamanhik ko sa iyo upang hipuin kita, anak ko, kung tunay na ikaw ang aking anak na si Esau o hindi. Sa 22, at lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama at hinipo siya, at sinabi, ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau. Sabi niya, ang tinig mo, anak ko, ay si Jacob, ngunit ang kamay mo ay si Esau, kasi nga nilagyan na nila ng balahibo ng kambing yung kamay ni Jacob para paghipo ay mabalahibo siya pati sa leeg. Sa 23, at hindi siya nakilala sapagkat ang kanyang kamay ay mabalahibo gaya ng mga kamay ni Esau na kanyang kapatid, at sa gayoy binasbasan siya. Sa 24, at sinabi niya, ikaw ang tunay ang aking anak na si Esau, at sinabi niya, ako nga. 25, at kanya sinabi, ilapit mo sa akin at kakain ako ng usa ng aking anak upang basbasan ka ng aking kaluluwa, at kanyang inilapit sa kanya at kumain siya, at siya'y dinalhan niya ng alak at uminom. 26, at sinabi sa kanya ni Isaac na kanyang ama, lumapit ka ngayon at humalik ka sa akin, anak ko. 27, at siya'y lumapit at humalik siya sa kanya, at naamoy ng ama ang amoy ng kanyang mga suot, at siya'y binasbasan na sinasabi, narito ang amoy ng aking anak ay gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon. Kasing amoy na talaga siya ni Esau, kasi nga yung damit ni Esau ay sinuot ni Jacob. 28, at binigyan ka ng hamog ng langit at ng taba ng lupa at ng saganang trigo at alak. 29, ang mga bayan ay mga glingkod nawa sa iyo, at ang mga bansa ay mga siyukod sa iyo, maging Panginoon ka nawa ng iyong mga kapatid, at magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina, sumpain nawa ang mga sumumpa sa iyo, at maging mapapalad ang mga magpapala sa iyo. 30, at nangyari pagkatapos ng pagbabasbas ni Isaac kay Jacob, at bahagya ng nakaalis ni Jacob sa harap ni Isaac na kanyang ama,
ay dumating si Esau. Ito na ngayon ang problema, na kanyang kapatid galing sa kanyang panguhuli. Katapos lang ng basbas, ngayon dumating si Esau. Pero tapos na ang pagbabasbas kay Jacob. Sa 31, at siya may gumawa ng masarap na pagkain at dinala niya sa kanyang ama at sinabi sa kanyang ama, bumangon ang ama ko at kumain ng usa ng kanyang anak upang basbasan ako ng iyong kaluluwa. 32, at sinabi ni Isaac na kanyang ama sa kanya, sino ka? At kanyang sinabi, ako ang iyong anak, ang iyong panganay na si Esau. 33, at nangilabot na mainam si Isaac at sinabi, sino nga yaong kumuha ng usa at dinala sa akin? At ako'y kumain niyaon bago ka dumating, at ang aking binasbasan siya, oo, at siya'y magiging mapalad. Sa 34, nang marinig ni Esau ang mga salita ng kanyang ama, ay humiyaw ng malakas at di kawasang kapanglawan at sinabi sa kanyang ama, basbasan mo ako, ama ko naman, o ama ko. Sobrang galit ni Esau at masyadong napanglaw at sabi niya, ama ko, basbasan mo rin ako. At sa 35, at kanyang sinabi na parito ang iyong kapatid sa pamamagitan ng daya at kinuha ang basbas sa iyo. 36, at kanyang sinabi, hindi ba matuwid ang pagkatawag sa kanyang Jacob? Sapagkat kanyang inagawan ako nitong makalawa, kanyang kinuha ang aking pagkapanganay, at narito ngayon kinuha ang basbas sa akin. At kanyang sinabi, hindi mo ba ako ipinaglaan ng basbas? Sa 37, at sumagot si Isaac at sinabi kay Esau, narito inilagay ko siyang Panginoon mo, at sa kanya'y ibinigay kong lingkod ang lahat niyang mga kapatid, at sa trigo at sa bagong alak ay kinandili ko siya, at sa iyo'y ano ngang magagawa ko ngayon, anak ko? Ang sabi ni Isaac na binigay ko na ang basbas kay Jacob, ang mga trigo na maganda, ang bunga, ang alak, at ngayon anak ko ay wala na akong magagawa sa iyo. Sa 38, at sinabi ni Esau sa kanyang ama, wala ka ba kundi isa lamang basbas, ama ko? Basbasan mo ako naman, o ama ko. At humiyaw si Esau at umiyak. Sabi niya na, isa lang ba ang basbas mo, ama ko? At habang nagsasalita siya ay umiiyak. Sa 39, at sumagot si Isaac na kanyang ama at sinasabi sa kanya, narito magiging sadya sa taba ng lupa ang iyong tahanan at sa hamog ng langit mula sa itaas, at sa iyong tabak ay mabubuhay ka, at sa iyong kapatid ay maglilingkod ka. At mangyayari na pagka nakalaya ka, papagpapagin mo sa iyong liig ang pamatok niya. At kinapupuutan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na binasbas sa kanya ng kanyang ama. At sinabi ni Esau sa sarili, malapit na ang mga araw ng pagluluksa sa aking ama. Kung magkagayoy, papatayin ko si Jacob na aking kapatid. Na kung malapit na daw mamatay si Isaac na ama ni Esau, pagkatapos niyan ay papatayin niya si Jacob sa kanyang galit. Sa 42, at ang mga salita ni Esau na kanyang panganay ay ibalita kay Rebeka, at kanyang pinasuguan at tinawag si Jacob na kanyang bunso, at sa kanya sinabi, narito ang iyong kapatid na si Esau ay naaaliw tungkol sa iyo na inaakalang patayin ka. Narinig na naman ni Rebeka ang pinag-uusapan nila ni Esau at ni Isaac. Ngayon ay sinabi na naman niya kay Jacob. Sa 43, ngayon nga anak ko, sundin mo ang aking tinig at bumangon ka at tumakas ka
hanggang kay Laban na aking kapatid sa Haran. Yan sabi ni Rebecca, ay tumakas ka, pumunta ka doon sa aking kapatid na si Laban, kung saan kinuha si Rebecca noong dalaga pa siya. Kaya nga doon niya pinatakas si Jacob para hindi lang mapatay ni Esau. At dumuon ka sa kanyang ilang araw hanggang sa mapawi ang galit ng iyong kapatid. 45 hanggang ang galit sa iyo ng iyong kapatid ay mapawi at malimutan niya ang ginawa mo sa kanya. Kung magkagayoy, pasusuguan kita at ipasundo kita mula roon. Bakit kapwa mawawala kayo sa akin sa isang araw? At sinabi ni Rebecca kay Isaac, ako'y yamot na sa aking buhay dahil sa mga anak na babae ni Het. Kung si Jacob ay mag-asawa sa mga anak ni Het na gaya ng mga ito, ng mga anak ng lupaing ito, ano pang kabuluhan sa akin ang aking buhay? At tinawag ni Isaac si Jacob at siya'y binasbasan at siya'y pinagbilinan na sinasabi sa kanya, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Tumindig ka, pumaroon ka sa Padan Aram sa bahay ni Bethuel na ama ng iyong ina at mag-asawa ka roon sa mga anak ni Laban na kanyang nakapatid na laki ng iyong ina. At ikaw ay pagpapalain nawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ikaw ay palaguin at ikaw ay paramihin upang ikaw ay maging kapisanan ng mga bayan. Verse 4, at ibigay nawa sa iyo ang pagpapala kay Abraham sa iyo at 10 sa iyong binhi upang iyong ariin ang lupaing iyong pinaglakbayan na ibinigay ng Diyos kay Abraham. At pinagpaalam ni Isaac si Jacob at naparoon siya sa Padan Aram kay Laban, anak ni Bethuel na taga Syria, na kapatid ni Rebecca na ina ni Jacob at ni Esau. Yun ang buhay ni Isaac noong matanda na siya, at dinaya ni Rebecca yung si Esau na kanyang pagkapanganay, dahil si Jacob kasi ay gustong gusto ni Rebecca, ngunit si Esau naman ay paborito din ni Isaac. Kaso lang dinaya nila si Esau para sa kaniyang basbas. Pero kung titingnan natin, tama rin naman yung ginawa ni Rebecca, kasi nga yung pagkapanganay ni Esau ay ibinintanan niya kay Jacob. Kaya nung nagutom si Esau kasi, ay binintan niya ang kanyang pagkapanganay ni Jacob para lang sa isang pagkain. At sabi pa ni Esau, anong kabuluhan ng aking pagkapanganay kung mamatay ako? Kaya ngayon si Jacob na yung panganay, kaya din yung basbas ay napunta rin kay Jacob.